Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pamilyang Onyot na nakatira sa Taguig ay matatawag mong isa sa pamilyang pinagpala kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa pera. Salamat sa magandang trabaho ni Renato na isang civil engineer, kahit 6 ang kanilang mga anak ay nabigyan niya ang mga ito na maayos na buhay. Si Renato at kanyang misis ay nagawang makapagpatayo ng bahay sa Signal Village. Ang ilaw ng tahanan si Melanie ay proud dahil sa awa ng Diyos, lahat ng kanilang mga anak ay hindi naliligaw ng lindas. Ang mga ito ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. At ang isa sa mga ito ay si Nick. Si Nick ay nalarawan na mabait at kung pupuntahan mo ang kanyang social media account ay masasabi mong ito ay palakaibigan. Ang tatay nito ay sinabi na hindi na sila nagugulat na maraming mga kaibigan si Nick dahil ito ay kwela at madaling pakisamahan. Katulad ng ibang mga kabataan ngayon bukod sa maayos na pag-aaral, isa sa mga naging inspirasyon ni Nick na magkaroon ng maayos na buhay ay ang nobya nito na si Esme Galyogo. Ang dalawa ay naiulat ng mga high school sweethearts, ngunit ang relasyon ng dalawa ay hindi nagtagal. Naiulat na kasabay ng pagtatapos ng mga ito sa high school ay natapos din ang kanilang relasyon. Si Esme na dapat sanang kasama ni Nick na kumuha ng architecture ay mas piniling mag-aral sa ibang eskwelahan dahil ito ay hindi nakapasa sa entrance exam. Kaya nag-aral na lamang ito ng kursong engineering sa ibang eskwelahan. Si Nick ay pumasok sa Adamson University. Ayon sa pamilya nito ay kahit ilang taon nang hiwalay ang dalawa ay hindi na ito nakipagrelasyon sa iba. Ibinahagi ni Melanie na gustong hintayin ng kanyang anak si Esme kapag ang mga ito ay pareho ng mga profesional. Sa loob ng ilang taon, si Nick ay matatawag mong isang model student. Normal lamang dito na makitang gumuguhit kahit sa pampublikong sasakyan ay walang nakakapigil ditong gumuhit. Ang mga posters na ito na makikita mo sa pader ay ilan lamang sa mga drawings ni Nick. Diyan mo mapapansin na kayang-kaya nitong gumuhit. Mula sa brown na tropical huts o bahay kubo ay kayang-kaya nitong iguhit ang Grand Mosque tulad nito. Ang mga proyektong yan o yung tinatawag na plates sa mundo ng mga arkitekto ay isa sa mga pinagmamalaki ng ama ni Nick. Pero sa lahat, ang pinakapaborito ng binata ay ang ilang palapag at plano ng isang maternity hospital na gusto niyang maisakatuparan para sa nurse nitong kapatid. Noong buwan ng Oktubre taong 2016, ang third-year architecture student at kanyang mga kapatid ay excited dahil ang kanilang ina na si Melanie ay ipagdiriwang ang ika-47 kaarawan nito. Silang lahat ay excited. Ang magkakapatid ay abala kung paano nila maipapadama sa kanilang nanay kung gaano ito ka-espesyal. Ngunit ang dapat sanang masayang okasyon ay napalitan ng pagdadalamhati. Ayon sa ginang, ang kanyang anak ay laging nagchat-chat sa nakakatanda nitong kapatid na si Sheila kung ito ay uuwi na. Noong gabi ng October 14, katulad ng routine nito, si Nick ay nagchat sa kanyang ate na siya ay pauwi na. Ang pamilyang Onyot ay kampante na naghintay dito, lalo na ang ilan niyang mga kapatid sapagkat excited sila sa regalo nito sa kanilang nanay dahil kinabukasan October 15 na ang petsa ng kaarawan nito. Ngunit sumapit na ang alas 10 ng gabi, nagtaka sila dahil hindi pa dumadating si Nick. Nang malaman ng ama ng binata na ito ay hindi pa rin umuuwi, ay hindi siya nagtaka dahil hindi na yun bago. Si Nick ay madalas palang gabihin sapagkat minsan ay nagkakayayaan ng mga kaibigan nito. May pagkakataon rin na inaabot ang mga ito ng ilang oras kung merong exam. Pero upang makasigurado ay pinadalhan niya pa rin ito ng text message. Pero tulad ng experience ng kanyang ibang mga anak ay wala rin siyang natanggap na reply mula dito. Nang sobra nang nag-alala ang kanyang misis at mga anak, sinabi ni Renato na uuwi rin si Nick.
Pero wala pang isang oras, ilang kapitbahay ng pamilyang Onyot ang humahangos na kumotok at pumunta sa kanilang bahay. Ang unang inisip ni Renato ay baka nandoon ang mga ito para sabihin na ang kanilang anak ay nasa barangay dahil nahuli ito na lumabag sa curfew. Pero nang ang isa sa mga ito ay sinimulan ang pangungusap sa huwag kayong mabibigla, ay doon na nanlamig ang kanyang buong katawan sapagkat alam niya na ang kasunod nun ay isang masamang balita. Ang misis nito ay napasigaw na lamang nang malaman na may masamang nangyari sa kanilang anak. Bagamat napakarami nilang mga katanungan, si Renato ay mabilis na pumunta sa ospital. Ngunit sa halip na sa isang private room, ang staff ay itinuro sila sa morgue kung saan nakita nila ang bangkay ni Nick. Ang pamilyang Onyot ay nagulat sa nangyari. Habang emosyonal ang ilan sa kanila, ang iba naman ay naglakas loob na sinilip ang labi nito. Sa morgue ay nakumpirma nila na ito ay biktima ng isang krimen. Sa paunang pagsasiyasat ng mga pulis ay nakatanggap ito ng 18 saksak. Ngunit ang nurse nitong kapatid na naglinis sa bangkay nito ay sinabi na ang kanyang kapatid ay merong 10 mga saksak. Kinabukasan, ang petsa ng kaarawan ni Melanie, sa halip na magdiwang at masayang selebrasyon ang nagaganap, ang bahay ng pamilyang Onyot ay nabalot ng iyakan at pighati. Ang nanay ng biktima na si Melanie ay hindi mapigilan na mapatanong kung bakit nangyari ang ganong kabrutal na krimen sa kanilang pamilya. Mabilis kumalat ang nangyari kay Nick. Ang hashtag Justice for Nick Russell Onyot ay nag-trending. Bumuhos ang suporta sa pamilyang Onyot. Ang ibang mga taong nagmalasakit ay gumawa rin ng produktong ito na tinawag nilang humanity shirt na nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang makakalap na pera ay direktang ibinigay ng mga ito sa pamilya ng biktima. Meron ding tao na malapit sa pamilyang Onyot ang nagbukas ng GoFundMe page para naman makakalap ng pondo na magagamit sa pagpapalibing dito. Habang iniimbestigahan ng mga otoridad na nangyari, napakaraming mga tao ang dumalo sa burol. Sa mga sumunod na araw ay hindi na lamang mga kaklase, guro, kaibigan ni Nick ang dumating sa kanyang burol. Pero pati na rin ang ilang personalidad na hindi nito nakilala pero naantig sa nangyari sa kanya. Sa dami ng mga taong napasaya at nakahalubilo ni Nick, marami ang nag-iwan ng mensahe dito. Ang ilang TV news outlet ay dumalaw din sa burol at sa interview ay emosyonal na ibinahagi ng pamilyang Onyot na hindi talaga sila makapaniwala at akala nila na ang ganong krimen ay nangyayari lamang sa mga pelikula. Ang mga ito ay nabunutan naman ng tinig nang i-anunsyo ng mga otoridad na sa tulong ng isang residente ay nakuha nila ang kopya ng CCTV kung saan nahagip ang krimen. Gamit ang security footage na yon ay agad dinampot ng mga pulis ang 29 na taong gulang na si Reynaldo Clave na noong una ay inakala ng mga otoridad na isang babae dahil sa haba ng buhok nito. Nang maisalang sa interview ay idinawit nito ang isa pang lalaking nagngangalang Marvin Bernardo na 37 taong gulang. Ibinahagi ng mga otoridad na ang dalawa ay labas-pasok na sa kulungan. Si Clave ay dahil sa pagnanakaw habang si Bernardo ay kilalang adik. Nang dinala sa presinto ang hinihinalang mga salarin ay agad napasugod si Renato sa presinto. Ngunit hindi niya matingnan ang mga ito dahil sa takot na baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili at mapatay niya ang mga ito. Sa pamamagitan din ng CCTV ay hindi nahirapan na malaman kung ano ba ang nangyari noong gabi ng October 14. Sa police report ay nakalagay na ang pinangyarihan ng krimen ay sa Signal Village. Para sa mga hindi pamilyar, sa laki ng lugar na yan ay napagdesisyonan ng mga city planners na hatiin yan sa 3 barangay. Bandang 10:00 ng gabi noong October 14 sa Martinez Street na ilang tahanan na lamang ang layo mula sa kanilang bahay sa Pineda Street, nahagip sa CCTV ang 18 taong gulang na mag-isang naglalakad. Habang ito gumagamit ng cellphone ay nakita nito ang isang tao. Agad nitong itinago ang kanyang cellphone. Ang taong yan ay kinilalang si Clave. Ang estudyante ay inakalang dadaan lamang ito. Pero nagulat siya dahil inikutan lamang siya nito sabay hila sa kanyang bag. Silang dalawa ay nagpambuno at makikita mo talagang lumaban si Nick. Gamit ang board at plates nito ay makikita mong hinampas niya ang salarin. Nang dumating ang isa pang suspect na si Bernardo ay mas lumaban pa si Nick.
Ngunit hindi na nito nagawang madepensahan ang sarili nang maglabas na ang suspect ng kutsilyo. Sa security footage ay kitang-kita ang paulit-ulit na pagsaksak ng salarin sa estudyante. Si Sheila na kapatid ng biktima ay sinabi na bukod sa board at plates nito, ang cellphone ng kanyang kapatid ay nagkakahalaga ng 54,000 pesos. Nasa loob din ng bag nito ang mga bagay na kabilang sa buhay at mga pangarap ni Nick, katulad ng tech pens at mga lapis nito. Meron din itong dalang 12,000 pesos na gagamitin sana nito para ibili ng regalo sa 47th birthday ng kanyang ina. Nang lumabas ang autopsy report ay nakumpirma na sinaksak nga ito ng 18 beses at 3 sa mga ito ay tumama sa puso ng biktima na naging dahilan kung bakit ito namatay. Sa dami ng mga taong naantig sa maagang pagkamatay ni Nick ay naging trending noong 2016 ang kasong ito. Namutawi ang bayanihan ng mga Filipino at sabay-sabay ang mga itong nanawagan ng hustisya. Ngunit ang ilang mga tao na nakapanood ng buong kuha ng CCTV ay kinwestiyon kung nasaan ang pagbabayanihan niyan noong walang awang sinaksak ang biktima. Dahil sa sobrang sensitibo ng kuha ng CCTV ay hindi ko magawang maipakita ang kabuuan ng security footage. Ngunit kung hindi problema sa iyo ang makapanood ng nakakaawang sinapit ni Nick, ay maaari mong makita ang kabuuang kopya ng CCTV sa internet. Nang nangyayari ang gawan sa bag, mapapansin mo na may tao palang nakasaksi sa pangyayari. Pero sa halip na tumulong, ito ay tumakbo papalayo. Pagkatapos masaksak ng 18 beses, si Bernardo ay nag-walk out na parang walang nangyari. Habang si Clive naman ay patuloy pa rin sa pag-agaw sa bag ng biktima. Habang nangyayari yan ay may dumaan pa nga na 2 sasakyan, isang jeep at isang van. Sa pagkakataon na yan ay kalmadong naglakad ang mga salarin papalayo at sa likuran ng mga ito ay ang biktima. Kahit napakarami ng tama ay hawak pa rin ito ang kanyang board, plates at kanyang bag. Ang 2 salarin ay nilingon pa nga ang estudyante at nakita ng mga ito na pumarap pa si Nick sa van para humingi ng tulong. Pero sa halip na tumigil, ang nagmamaneho ay nagpatuloy sa pagdadrive. Si Nick na hinang-hinana ay mapapansin mong lumingon sa kanyang paligid. Maaaring sa pagkakataon na yan ay naghahanap ito ng taong maaaring makatulong sa kanya. Sa dami ng tama ay natumba ito bahagya. Pero ang estudyante ay tumayo muli at gamit ang natitira niyang lakas ay nakahakbang pa ito ng 4 o 5 beses bago matumba. Sa kabuuan ay pagkatapos niyang pumara, inabot lamang ng 10 segundo ang itinagal niya bago tuluyang mawala ng balanse. Buhay pa si Nick nang siya ay matumba. Nagawa pa nga nitong malikom o ipunin ang kanyang mga gamit. Tinangka nitong tumayo muli pero dahil sa tindi ng tama niya ay kitang-kita na ito ay hirap na. Pero mag-focus ka sa bahaging ito at mapapansin mo na merong tao dyan. Sa halip na tulungan ang biktima, ang bystander ay tinitigan lamang ang hirap na estudyante. Napansin pa ni Nick ang kanyang presensya at ito ay tumingin sa kanyang direksyon, ngunit para talagang bato ang puso ng bystander na yon. Pagkalipas ng 1 segundo ay napansin nito na nagbukas ang gate ng bahay na malapit sa kanya. Nang ang taong yun ay sinilip si Nick ay doon na tuluyang bumagsak ang katawan nito. Ngunit napansin ko na gumagalaw pa rin ang mga binti ng biktima. Pero ang mas nakakalungkot talaga ay tulad ng isang bystander, ang lalaking yan ay sinilip lamang ang estudyante. Habang tinititigan nito si Nick ay ang pagdating din ng isa pang lalaki na sinundan pa ng isang lalaki. Pero sa halip na tulungan ay tinitigan lamang ng mga ito ang biktima. Ang eksenang yan ay tumagal pa na mahigit kumulang na 7 minuto at saka lamang ito natulungan nang napadaan ang ilang mga tanod. Nang napasa kamay ng mga otoridad ang kopya ng CCTV na yan, tanging si Sheila lamang ang naglakas loob na panoorin ang security footage. Pero kalaunan ay binura niya rin ito dahil sa trauma na kalakip ng panonood ng video. Ang masakit pa ay nalaman niya na meron palang isang tao na sa halip na tumulong ay kinunan pa ng litrato ang bangkay ng kanyang kapatid. Sa ulat ay nakalagay na naisugod pa pala sa ospital si Nick, ngunit ito ay idineklarang dead on arrival. Ang pamilyang Onyot ay dismayado sa naging mabagal na pagresponde ng mga otoridad.
Kahit meron palang 150 na naka-install na CCTV sa kabuuan ng Central Signal Village at 50 mga motorcycle patrol units. Ang barangay hall ay ilang metro lamang din pala ang layo mula sa lugar kung saan ito namatay. Katakot-takot na pambabatikos ang natanggap ng mga naka-on-duty barangay officials noon. Ngunit kahit isa sa mga ito ay hindi nagpa-unlock ng interview. Kahit dismayado sa mga barangay officials, si Melanie ay malaki naman ang pasalamat sa mga otoridad dahil mabilis na mga itong nadakip ang dalawang mga sospek. Ngunit ang isa sa mga ito ay hindi na nasampahan ng kaso dahil si Bernardo ay napatay ng tinangka nitong agawin ang baril ng isang pulis habang sila ay nasa police mobile. Sa libing ay bumuhos ang emosyon ng kaanak at kapamilya ng biktima nang ito ay ihatid sa huli nitong himlayan. Ang kaso ay itinuturing ng case closed dahil 10 araw pala pagkatapos mamatay ng biktima, ang pangalawang suspect ay namatay din sa loob ng kulungan. Sa interview sa hepe ng police station ay sinabi nitong walang nangyaring foul play. Ibinahagi nito na maaaring nagkasakit sa puso at hindi nakahinga ang suspect. Tinapos nito ang interview sa pagpapaliwanag na merong mahigit kumulang na 80 mga preso ang nagsisikan sa selda kung saan nila dinala si Clive. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.